Ang tamis ng buhay, mapait na katotohanan. Aray ko. So may hugot. Pag-usapan natin ang added sugar sa diet na ginagawa natin araw-araw. Hindi natin alam na mataas na pala ang sugar content na kinakain natin. At ngayon, tatlong storya. Storya ni si Aida, si Lorna at si Tito Boy. Ang ating pag-uusapan ngayon. Dr. J po sa ating 365 Days Journey to Health sa ating The Javisons Channel. Welcome sa ating YouTube channel. Dr. J po, isang internist and cardiologist. Meron tayong more than 350 videos sa channel. So kung ano yung mga tanong ng pasyente, yun ang ginagawa ni Dr. J. And ngayon, mapait na katotohanan pero matamis na buhay, mapait na katotohanan. So magandang topic natin. I was able to have this content na pinag-usapan namin before kasi these are based sa mga patients ko. And we had this in a radio program. But to make sure na ma-reach natin yung mas madami, ay pag-uusapan natin dito yung mga added sugar na hindi natin alam na napapadami na pala. At in the end, tumataas ang blood sugar na natin. Diba? Alam ba na ninyo na 7 million Filipinos have problems sa blood sugar? So, madami na. Out of ano yan ha? Out of 100 million population, 7 million. Pero, ang take natin dyan, marami pa dyan na underreported. So, hindi pa exact, hindi pa accurate yung data na nababasa natin. And I know na mag-a-agree kayo na 7 million is low. Tingin ko, Dok, mababa ang 7 million sa may diabetes sa Pilipinas. So, kaya pag-uusapan natin para malaman na ninyo kung bakit ano ang nangyayari araw-araw. And sa 7 million na yan, half of it hindi alam na meron silang problema sa blood sugar. So, simulan na natin ang story ni Aida, si Lorna at si Tito Boy. So, ang recommended ng WHO ay 25 grams of sugar, added sugar in one day. So, 25 grams lang. Pero alam nyo ba, na ang isang soft drinks, yung isang lata ng soft drinks, ng cola, 39 grams na. So, kota ka na kaagad. Isang soft drinks pa lang. Isang lata ng soft drinks. At ang isang additional na kutsara ng condensed milk ay 10 grams na. So, kung tatlong kutsara yan, 30 grams. Kota na naman. No? So, kaya maganda yung usapan natin. Kasi, kakarelate kayo. Na, oo nga, no? Ginagawa ko to araw-araw, pero nadadagdagan na pala ang sugar. At, nagiging risk to develop diabetes or impaired. May tinatawag tayong impaired fasting glucose. Meron ding impaired glucose tolerance. So, madaming level yan. And simulan natin sa storya ni Aida. Si Aida ay isang office worker. So, siya yung typical na gumigising ng madaling araw para pumasok at babiyahe papuntang Makati. Darating sa opisina ng alas 6 ng umaga, alas 8 pa yung pasok. Di ba? Typical dilemma. And then, uuwi ng alas 5, makakarating ng bahay alas 9 ng gabi. Pagod na. So, kaso, si Aida ay napakasipag. Kaya, araw-araw, Monday to Friday, ginagawa niya ito. And to compensate, syempre, nagkakaroon siya ng craving sa matamis. And, most likely, ang mga pagkain ni Aida ay mabilisan. Mga instant. Madaling orderin, madaling lutuin, at yung madaling kunin, di ba? Madaling
Pagpunta mo ng convenience store, grab and bite, di ba? Kasi very active. At pag-uwi ni Aida, marami ring ginagawa sa bahay. So si Aida, isang 35-year-old female na nag-oopisina sa Makati. So pagising sa umaga, kuha na agad ng damit, ligo, and then on the way, dadaan sa tindahan ng pandesal, kukuha ng pandesal yan, and then, siyempre, ang paniderya ngayon ay may palaman ng binibenta. So, may palaman ng kasama na yan. So, on her way sa kanyang trabaho, pagdating sa trabaho, doon na nakakainin yung 2 o 3 pandesal at may palaman na matamis. Di ba? Kung hindi man coco jam yan, ay condensed milk. So, that is additional 20 to 30 grams of sugar agad. And then, may 3-in-1 coffee. Kasi hindi na nakapagkape si Aida sa bahay. Mabilisan lang. Mata-traffic. So, ang isang 3-in-1 coffee ay may 15 grams of sugar. So, 30 plus 15, ano na yan? 45 agad. Alas 8 pa lang ng umaga yan. So, ganun kaagad kataas ang added sugar. Sa recommendation WHO, 25 lang. Pagdating ng alas 10, magmimerienda si Aida. Siyempre, may dalang crackers. Bibili ng crackers yan. Ididip. Siyempre, hindi masarap ang crackers pag mo ididip sa matamis. So, pwedeng tayong magdagdag ng additional 10 grams of sugar. Pagtanghali, nagutom si Aida. 12 to 1, lunch break. Siyempre, anong ulam sa kantin? Adobong matamis. Diba? Alam mo yung adobo na talaga namang halos wala ng sabaw pero katamis nung ano. So, sabaw pa lang yung nakadikit doon ulam na. So, that will give you additional 10 to 20 grams of sugar sa adobo. At, syempre, hindi masarap ang adobo kung walang cola o soft drinks. Additional 39 grams. And then, alas 3, nagutom si Aida. Nagmerienda na naman. Isa na namang 3-in-1 coffee na 15 grams. Kasi, medyo inaantok. Nalolobat na. Hapon na And then, pagdating ng gabi, syempre, hindi na pwede magluto si Aida. Ang kailangan na lang ni Aida ay magkaroon ng take-out. So, isang matamis na spaghetti. Diba? Parang masarap yung matamis na spaghetti. Nagutom ba kayo doon? So, yun na lang yung hapunan. At syempre, magte-take out siya para sa kanyang mga anakis. So, kung susumahin natin, yung kay Aida, pwede tayo mag-total ng malaki yung total niya. Pwedeng umabot tayo ng 170 to 200 grams of added sugar in one day versus 25 grams. So, sino sa inyo ang relate sa lifestyle ni Aida? So, ito ay example na talagang subconsciously, hindi natin intensyon, pero nangyayari na tumataas yung sugar content nung ating mga kinakain araw-araw. Isipin mo, mangyayari ito 5, 10, 15, 20 days to 25 days in a month na ganito na added sugar. So, malamang at sa malamang ay tataas ang blood sugar ni Aida pagdating ng edad na 40 in the next 5 years from 35 years old to 40, kaya sabi life begins at 40. Pag nag-medical si Aida, ayan na, mataas na ang fasting blood sugar, mataas ang hemoglobin A1C, kasi nga, ang added sugar niya umaabot sa 200 in one day. So, relate kayo, no? So, ang nangyayari kay Aida is nagkakaroon siya ng blood sugar spikes. So, pagka ganyan, tumataas yung sugar niya tuwing tataas yung sugar load. And then, syempre, yung insulin sa kanyang katawan, tataas yan. Bata panay ang release ng insulin. Kasi nga, mataas yung sugar content ng food. Sa panay ang release, magkakaroon na yan ng insulin fatigue. So, bababa na yung insulin yan. Tapos, at the same time, magkakaroon ng resistance na to insulin. And ang totoong problema later on
magde-develop na si Aida ng impaired glucose tolerance, tataas na yung kanyang blood sugar, and sana naman hindi mauwi sa diabetes. So, okay. So, punta na tayo. Tapos na tayo sa story ni Aida. Si Lorna naman. Si Aida, si Lorna, at si Tito Boy. Kay Lorna, ang tatawagin natin si Lorna na si Lola Lorna. Lola Lorna. So, ganda ng pangalan ni Lola Lorna. Si Lola Lorna ay yung typical lola natin. Yung paborito nating lola. Si Lola Lorna ay isang 65-year-old female na typical lola na kilala sa village, kilala ng mga kapitbahay. Paborito nila si Lola Lorna. Si Lola Lorna ay nag-aalaga din ng mga apo niya sa bahay. So, binabantayan niya yung mga apo habang wala yung mga anak niya nagtatrabaho. So, si Lola Lorna ang taga-ubos ng mga tira ni apo number 1, apo number 2, at apo number 3. So, inuubos niya kasi nangihinayang si Lola Lorna sa mga hindi nauubos na pagkain sa lamesa. At, syempre, nai-stress din si Lola Lorna sa likot ng kanyang mga alagang chikiting. Kaya, nauwi ito sa pagkutkot at pagkain kung ano-ano. Pero, wait, there's more, no? Si Lola Lorna ay may sweet tongue or sweet tooth. Sweet tooth. Mahilig talaga sa matamis si Lola Lorna. Pag nagtimpla ng kape si Lola Lorna, umaabot ng 2 hanggang 3 kutsara ng asukal. Umaga pa lang yun, di ba? Ang isang kutsara ng asukal ay umaabot na sa 10 grams of sugar. Kung 3 yan, 30 agad na grams of sugar sa kape pa lang sa umaga ni Lola Lorna. No? So, kota agad. And then, si Lola Lorna kasi, since matamis yung panlasa niya, nasanay siya sa province na nagluluto siya ng kakanin. So, mahilig si Lola Lorna magluto ng kakanin, ng leche flan. Kaya din ni Lola Lorna na maggawa ng mga buko salad. Kaya din niyang gumawa ng mga dessert para pag-uwi ng kanyang anak. At pagdating ng mga apo galing sa eskwela, matamis ang kanyang mga merienda. At pag sumobra, edi tuwan-tuwa si kapitbahay. No? Tuwan-tuwa yung kapitbahay kasi may padalang minatamis si Lola Lorna. So, bukod sa matamis na kape, si Lola Lorna ay mahilig din kumain ng merienda na matatamis. Tapos kung titingnan natin, si Lola Lorna ay medyo mabigat din ang timbang. So tingnan natin yung profile ni Lola Lorna. Si Lola Lorna kasi 65 years old. Tapos ang kanyang fasting blood sugar kasi ay 210. So, tumataas na yung blood sugar niya. Fasting yan, 210. Ang hemoglobin A1C ni Lola Lorna ay 9.5%. Ang normal na hemoglobin A1C, pag hindi ka diabetic, ay mga less than 6%. Kapag diabetic, pwede na yung mga 6.5%. Okay? Ang blood pressure ni Lola Lorna ay umaabot ng 160/95. So, may kataasan. Ang kolesterol niya ay 280. At ang timbang ni Lola ay 75 kilograms. So, ang BMI niya 31. So, papasok siya sa obese. Okay? So, ito yung mga test ni Lola Lorna. And then, nung nagpa-check up kasi Lola Lorna, ang sinabi nga natin is, ang Lola, yung inyong kondisyon ay meron kang diabetes, at meron kang hypertension at obese. So, nalungkot si Lola Lorna kasi bakit ganon?
Bakit ganun yung findings, Doc? Paano yan? Di na ba ako kakain? Hilig kong magluto ng leche flan. Gusto mo, Doc, dalan kita ng leche flan sa pagbalik ko, no? So, yun ang bargaining ni, wag mo lang akong pagbawalan. So, naman, I can see a lot of patients sa clinic na ganito. Same with Lola Lorna. And, it's the best way how to approach her is that hindi man natin siyang pagbabawalan talaga 100%. Ang sasabihin lang natin na napaka dami pang pwedeng mangyari kay Lola Lorna at ma-enjoy pa niya yung kanyang life at ma-enjoy niya yung kanyang mga apo kung magko-control siya sa pagkain ng matamis. No? So, kung ang kape ni Lola Lorna ay 3 kutsara, gagawin na lang 1 kutsara. So, may tinatawag naman tayo na kapag ganyan, nare-retain pa rin yung taste. No? Meron pa rin. So, 1 kutsara, and then later on, mag-shift na si Lola Lorna sa mga 0-calorie sugar na alternative. So, slowly, mapapababa natin yung added sugar ni Tita Lorna. Ngayon, yung leche flan ni Lola Lorna, imbis na madami siyang nilalagay na asukal, kakalahatiin na lang niya yung sugar content. Kung 10 kutsara o 20 kutsara sa isang minatamis na ginagawa niya, ikakat niya yan ng 50% yung dami ng asukal. So, yan yung gagawin ni Lola Lorna. And, per serving na lang yung kain niya. Hindi na yung 1 plato, 1 platito, kundi slice na maliit na lang. No? So, makakain pa rin ni Lola Lorna yung gusto niya ng hindi ganun katamis at hindi ganun kadami. Kasi nga, ang ayaw natin ay magkaroon siya ng stroke. Pag ikaw ay high blood at diabetes, stroke risk yun na meron si Lola Lorna. Ayaw din natin na mag-heart attack. Kasi dahil sa taas ng cholesterol at diabetes, heart attack risk naman. Ayaw din natin ng kidney failure kay Lola Lorna. Kasi pag naging uncontrolled ang diabetes niya, ang blood pressure, unti-unti masisira yung kidneys at mauuwi sa chronic kidney disease or end-stage renal disease. And ayaw natin mabulag or blindness si Lola Lorna kasi the most common cause of blindness is diabetes na uncontrolled. Ayaw din natin maputulan ng paa. Diba? Yung diabetic foot si Lola Lorna. Kasi paano makapasyal si Lola Lorna? So, importante na maintindihan ni Lola Lorna na lahat ito ay ginagawa natin para sa kanyang health. Hindi natin siya pinagbabawalan per se na kumain. Pero yung health part niya. So, yun ang kailangan natin. So, yun ang solusyon natin kay Lola Lorna ngayon. Kayo ba ay relate kay Lola Lorna? O kayo ba ay relate kay Aida? So, saan doon kayo relate? Ngayon, punta na lang tayo sa pangatlong case. Kay Tito Boy. So, si Tito Boy, ito yung ating paboritong Tito Boy. So, most likely, pakisulat sa comment section. Sino sa inyo ang may tito na ang pangalan ay Tito Boy? No. So, Tito Boy, isang typical na tito na 50-year-old male na nagdadrive ng kanyang jeepney araw-araw. So, madaling araw pa lang, si Tito Boy ay nasa kalsada na, nasa daanan na siya. Minamaneho niya yung kanyang jeep na public utility jeepney. So, masipag si Tito Boy, halos Monday to Sunday. Sunday na nga lang, nagdadrive pa si Tito Boy ng half day. Sayang naman daw yung kikitain pag linggo. And then, pahinga na yung after lunch ni Tito Boy. So, napakasipag ni Tito Boy. Madaling araw pa lang, nasa kalye na. Pero may problem si Tito Boy. Si Tito Boy ay naa-addict
no? Hindi pa yung addict na sa drugs, no? Na-addict si Tito Boy sa halo-halo, no? Loha-loha. Na-addict siya sa halo-halo. Sino ba naman ang hindi ma-addict sa halo-halo? Lalo na kung mainit ang panahon at nagmamaneho ka, kasagsagan ng init, traffic, at syempre, pag nalapatan ng malamig ang bibig mo at matamis, heaven. No? So, na-addict si Tito Boy sa halo-halo. At everyday, 3 p.m. Yan ang kanyang merienda eh. Ang gagawin ni Tito Boy, 1:00 hanggang 2:00, matutulog yan. Magnanap. Paggising ng 3:00, bago bumiyahe, dadaanan niya yung paborito niyang halo-halo store. Siyempre, hindi lang yan simpleng halo-halo. Kayo ba, anong hilig niyo sa halo-halo? Yung may ice cream sa taas, yung may ube, may leche flan, may makapuno. Di ba? So, lahat ito nandun sa extra special halo-halo ni Tito Boy. So, ginaganyan pa ni Tito Boy yan. Hinahalo niya ng kutsarang mahaba. Di ba? At maliit lang yung dulo. Haluin niya yan. And then, bago niya haluin yan, kakainin niya muna yung leche flan. Tapos kakainin niya yung makapuno. Ramdam mo yung tamis nun eh. At yung ice cream muna, bahala na mamaya yung sago, yung munggo, yung kung ano-ano pang laman dyan, bahala na yan. May kondensada. Bahala na siya dyan. So, si Tito Boy ay mahilig sa halo-halo at alam niyo ba na ang isang halo-halo ay 20 grams agad to 30 grams of sugar. So, isang halo-halo pa lang, kota na. Kota na si Tito Boy, no? So, yun ang simpleng maliit na halo-halo. Kaso yung kay Tito Boy ay yung halo-halo supreme talaga. No? It will give you around between 50 to 60 grams of sugar. So, doon pa lang, 2 times na agad yung sobra ni Tito Boy. Kasi meron niyang beans, may saging, may nata de coco, may halaya, may leche flan, may ice cream, may condensed milk. So, lahat po yan. No? Siyempre, katamis naman, kasarap. Hindi lang si Tito Boy mahilig sa halo-halo. Sa umaga, yung kanyang dinadaanan na karinderya ay tapsilog. O, diba? Yan ang almusal ni Tito Boy. Tapsilog. At, hindi lang siyempre tapsilog yan. May 3-in-1 coffee yan na may 15 grams of added sugar. And then, pagdating ng 10:00, tatabi si Tito Boy, aabutan niya ng bottled soda or iced tea. Diba? Yung naka-plastic na matamis, no? So, another 40 grams siya ng sugar. Kasi kailangan ni Tito Boy ng energy. No? Pagdating naman ng lunch, siyempre, ang paborito ni Tito Boy, yung kanyang paboritong ulam, yung menudo. Yung matamis na menudo na may isang lata ng soda. So, another 30 to 50 grams naman yan. Okay? And then, pagdating ng 3:00, syempre, yung halo-halo ni Tito Boy na 50 to 60 grams. And then, sa gabi, ang gusto ni Tito Boy, kung hindi adobo yan, meron na yung nilaga. Linagang buto-buto. So, sino sa inyong gutom na dyan? Siyempre, hindi yan uuwi si Tito Boy at kakain sa bahay. Dadaan na lang yan doon sa paborito niyang karinderya. At hindi pwede yung hapunan niyan, walang coke, soft drinks. Hindi pwedeng walang soft drinks. So, another 40 to 50 grams of soda sa hapunan. So, overall, umaabot si Tito Boy ng 200 to 250 grams of added sugar, which is 8 times na sobra sa recommended ng WHO. So, ano na nangyayari kay Tito Boy? So, nagpa-check up si Tito Boy. Sabi ng anak niya, "Tatay,
ipapacheck up kita kasi laging manhid yung paa mo. Sabi ni Tito Boy, manhid yung paa niya. Minsan di niya na nararamdaman na yung pagpreno ng pag-apak sa clutch, sa gas, sa preno, manhid yung paa ni Tito Boy. Pati yung paggalaw niya sa cambio at pag-ikot ng manibela, parang manhid yung kamay, manhid yung paa ni Tito Boy. Kaya pina-check up. And it was found out na ang kanyang blood sugar ay umabot sa 180 milligrams, yung fasting blood sugar. Again, ang normal po na fasting is 100. Ang pre-diabetes ay hanggang 100 to 125 at ang diabetes ay 126. So, pwede natin sabihin na papasok na yung numero ni Tito Boy sa diabetes na number. And hindi niya alam yun. Di ba? So, sabi ng doktor, balik ka next week, uulitin natin yung blood sugar mo. At binigyan siya ng konting gamot. No? And nakaramdaman ni Tito Boy yung kanyang improvement dun sa gamot na binigay. And ano ba ang nangyayari kay Tito Boy? Pagka ganyan yung blood vessel niya, yung kanyang ugat, nadadamage yan kapag ganyan kataas yung kanyang blood sugar. Diba? So, parang sandpaper na nililiha yung ugat niya. And pagka ganyan, delikado po yan sa heart attack. So, it doubles the risk to develop stroke and heart attack kapag ganyan. Eh, paano na yun? Nagmamaneho si Tito Boy araw-araw nasa kalye. So, may risk siya to develop heart attack. Habang nasa kalye, ay napakadelikado po. No? And yung kidneys niya, ang number 1 cause ng kidney failure sa Pilipinas ay diabetes. Okay? At dahil nagmamaneho si Tito Boy, napaka-importante ng malinaw na mata. So, pag mataas ang blood sugar, nasisira ang blood vessels at ang retina ng ating mga mata. So, importante ang paningin. And then, yung paanga ni Tito Boy, di ba? Nagkakaroon siya ng diabetic neuropathy. So, nagna-numbness, manhid. So, delikado ito sa pag-apak ng preno, pagtimpla ng clutch at gas. Di ba? So, ano ang kailangan ni Tito Boy? Bawasan na, no? Hindi na siya dadaan sa halo-halo. Mais con yelo na lang, Tito Boy. So, instead of halo-halo, mais con yelo. Wala nang masyadong sugar. Wala na rin condensed milk. Wala na rin ice cream doon sa... At wala nang leche flan. Naku, nalungkot ang buhay ni Tito Boy. Pero, importante yan, Tito Boy. Mas kailangan ka pa ng inyong jeep at kailangan ka ng maraming pasahero. So, hindi ka na rin o-order ng mga sweetened drinks. Wala na rin soft drinks pag kumain ka. Okay? Tubig na lang. In that way, bababa yung sugar ni Tito Boy. Bababa, kung bumaba ang kanyang sugar intake from 200, magiging 50 na lang, definitely, malaki ang ibabawas nito. Walang 3-in-1 coffee, walang soft drinks, mais con yelo na lang, hindi na halo-halo. Eh, malaki na yan. Mag-i-improve ng blood sugar ni Tito Boy and maggaganda na, magkakaroon ng reduction ng stroke, heart attack, at other complications ng diabetes. So, yun ang tatlong storya ni Aida, Lola Lorna, at Tito Boy. And I hope nakakuha kayo ng madaming insight, nakakuha kayo ng maraming realization na sometimes hindi natin lalaman na tumataas na pala yung sugar intake natin for a day. And then, pag ginawa mo na ito araw-araw, nag-accumulate ito, and later on, nagugulat na lang tayo bakit mataas ang ating blood sugar. Pero, ang kagandahan, may solusyon. Maging conscious lang po tayo sa sugar na tinitake natin every day. Tanggalin o bawasan ang added sugar. In that way, hindi po mauuwi sa diabetes. At kung kayo'y diabetic na, makokontrol o mareregulate ang inyong blood sugar. So again, I hope malinaw ang lahat. Everything is clear. Kay Dr. J, tingnan din ang ating TikTok. Meron tayong TikTok. So kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.